So mga katropa, ngayong tanghali, mangangawil tayo. Ito po yung gagamitin nating taga. So yung mostly kumakagat dito ay yung mga barakuda. Masarap po itong ikilaw. At ito naman yung ating rad. So samahan nyo po ako mga katropa at mangangawil na po tayo. Dito po sa Puerto Quetzal sa Guatemala, sa gabi po ang kumakagat sa amin dito na isda ay yung mga matambakang malalaki at yung mga talakitok. Sa umaga naman at sa tanghali, mostly ang kumakagat dito ay yung mga barakuda. So mga katropa, mapalad tayo ngayon dahil nakahuli po tayo ng malalaking mga barakuda. About 2 kilos po ang isang piraso. So mostly po sa inyo, hindi po kayo familiar sa isda na ito. Pero ito po ang isa sa pinakamasarap na gawing kilawin. Comparable po ang lasa nito at yung kanyang laman sa tangigi. So, samahan nyo po ako mga katropa dahil gagawa tayo ng kinilaw na barakuda. So na-fillet na po natin yung ating barakuda, natanggal na po natin sa kanyang tinik. So ang gagawin natin ngayon, tatanggalin naman natin yung kanyang balat. So ganito lang po magtanggal ng balat. Umpisahan nyo po sa bandang buntot. At kailangan matalas na matalas ang inyong kutsilyo para madali nyo po siyang mabalatan. Pagkatapos natin matanggal yung kanyang balat, hiwain natin ito ng sukat at laki na inyo pong gusto. So mga katropa, nahiwa na po natin ito. Yan, hiniwa lang po natin ito ng malalaking cubes. So again, nasa sa inyo po yan kung gaano po kalalaki yung gusto nyo pong hiwa dito po sa inyong isda. And then hiwain naman natin yung kanyang mga sangkap. Umpisa natin dito sa ating sibuyas. Hiwain na din po natin ito ng cubes po na maliliit.
Hiwain din po natin yung ating luya. Ito po ay magtatanggal ng lansa ng ating kilawin. So, i-mince lang po natin ito ng pino para mas masarap po pag naihalo na po natin sa ating kilawin. So sa paglalagay po ng sili, kayo po yung masusunod. Depende po yan kung gaano kaanghang yung inyong gusto. Sa akin, gumamit pa po ako ng siling mahaba at siling demonyo na galing sa Mexico na sobrang anghang. So ito daw po yung pinakamaanghang na sili dito sa Mexico. Ang tawag po daw dito is siling demonyo. So sobrang anghang po ito, kaya dalawa lang pong ilalagay natin dahil sobrang intense po yung anghang, baka hindi naman po makain. So tapos na po nating hiwain itong ating sili. Ihanda na po natin yung ating luya, sibuyas. Ito na po yung primary po na ingredients natin sa paggawa ng kilawin. So mga katropa, ito na po yung ating isda na nahiwa. Ang unang gagawin natin, hugasan po muna natin ito ng suka. Kahit ano pong suka, pwede rito, sukang tuba o suka na nabibili po sa grocery, wala pong problema. Ang purpose po bakit natin ito inuhugasan ng suka, para matanggal po yung lansa. So yung iba po, dinidirekta na, hindi na po nila hinugasan. Pwede naman po yun, pero mas nawawala po yung lansa ng isda pag hugasan po muna natin ito bago timplahan. After po natin na mahugasan ng suka yung ating isda, ito po ay ating i-drain para matanggal po yung excess po na liquid. Pagkatapos po natin itong i-drain, ito po ay ating pigaan ng bahagya para matanggal po yung lansa. So ito na po yung ating isda na napigaan. Ilagay na po natin yung ating mga sangkap in any particular order. Ilagay po natin yung ating sibuyas. And then yung ating luya. Isunod na rin po natin yung ating sili. At syempre, mas masarap sa ating kilawin kung maglagay po tayo ng kalamansi or lemon. Yan. Asin para flavor enhancer at konting asukal kasi hindi po tayo maglalagay ng MSG or betchin. At lastly, yung ating suka, ito po yung magluluto sa ating kilawing isda. So again, pwede po kayo gumamit ng sukang tuba or suka na nabibili po sa grocery store. And then, imekos-mekos na lang natin hanggang mag-incorporate po yung lahat ng mga ingredients. At take note, huwag nyo pong lamasin habang kayo po ay naghahalo nito para hindi po madurog yung laman ng inyong isda. So, kayo na lang po yung mag-adjust pag kulang po sa
lasa, mag-adjust na lang po kayo ng asin, or kulang po sa asim, mag-adjust na din po kayo ng suka or kalamansi. So mga katropa, ito na po yung ating finished product. Ito po yung ating kinilaw na barakuda. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana po nag-enjoy po kayo. Ako po si Chef Angel. Nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless!